as she books a third semi-final of 2026. It's a sixth win over a top 10 player this season. Kagulat world, hindi na ito simpleng upset at lalong hindi na ito samba. Alexandra Ayala has done it again. Sa quarterfinals ng WTA 500 Mubadala DC Open, pinabagsak ng Filipina star ang tournament number 2 seed at world number 10 na si Elina Svitolina sa straight sets, 6-3, 6-4 para sumampa sa semifinals sa Washington. Bago ang laban, sinabi ni Svitolina na ibang surface, ibang bansa at panibagong challenge ito kumpara sa una nilang pagkikita sa Berlin. Pero pareho pa rin ang naging sagot ni Alex, matapang na return game, agresibong baseline pressure at composure sa mahahalagang puntos. Sa Berlin, 6-3, 6-4 din ang naging panalo ni Alex laban sa Ukrainian veteran. Ngayon, inulit niya ang eksaktong score sa hardcourt. Ibig sabihin, hindi lang swak sa grass ang laro ni Alex laban kay Svitolina. Kaya niya rin itong ipatupad sa mas mabilis at mas direktang palitan sa Washington. Nakagawa si Alex ng 16 breakpoint opportunities at 6 ang kanyang na-convert. Nakakuha rin siya ng 42 receiving points kumpara sa 25 ni Svitolina. Another big win. Another big performance from Alex Ayala. At nanalo sa kabuuang 71 points laban sa 64. Kahit 4 ang aces ng Ukrainian kumpara sa isa ni Alex, 5 double faults naman ang naging malaking problema ni Svitolina. Hindi perpekto ang serbisyo ni Alex, pero sa return at pressure points, siya tunay na nanalo. At mas lalo pang iinit ang Washington. Sa semifinals, nakatakdang harapin ni Alex ang 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka na bumangon para talunin si Elisabetta Cocciaretto, 4-6, 6-4, 6-3. Ito na ang laban na kayang humatak ng buong mundo. Alex Ayala versus Naomi Osaka para sa puwesto sa WTA 500 final. Bago pa man magsimula ang laban, malinaw na hindi ito ordinaryong quarterfinal. Nasa kabilang side si Elina Svitolina, isang veteranang dating world number 3, tournament second seed at official na world number 10 bago ang kanilang paghaharap. Galing din siya sa panalong 7-6, 4, 6-4 laban kay Polina Kudermetova. Sinabi ni Svitolina pagkatapos ng laban na ang Washington rematch ay bagong challenge dahil ibang surface, bansa at syudad na ito. May punto siya. Ang unang pagkatalo niya kay Alex ay nangyari sa damuhan ng Berlin, kung saan tinalo siya ng Filipina, 6-3, 6-4. Ngunit ang nakagulat, pagdating sa hardcourt ng Washington, parang dinala ni Alex ang parehong blueprint at muli niyang ipinataw ang eksaktong scoreline. Sa opening set, hindi hinintay ni Alex na magkaroon ng rhythm ang Ukrainian. Ang malinaw sa 6-3 score ay si Alex ang mas mabilis makahanap ng separation at siya ang mas madalas magdikta sa return games. Hindi niya kinailangang daanin sa napakaraming aces ang laban. Isa lang ang ace niya ayon sa scorecard, kumpara sa 4 ni Svitolina. Pero mas mahalaga ang ginawa niya pagkatapos bumalik ang bola. Patuloy niyang pinahaba ang service games ng kalaban, pinilit si Svitolina na maglaro ng extra shot at paulit-ulit na lumikha ng breakpoint chances. Dito lumitaw ang pinakamalaking sandata ni Alex, ang kanyang return pressure. Sa buong laban, umabot siya sa 16 breakpoint opportunities at 6 ang na-convert. Hindi lahat ay nasungkit. Ngunit ang dami ng pagkakataong iyon ang nagsasabi kung gaano kadalas niyang inilagay sa alanganin ang serbisyo ni Svitolina. Sa kabilang panig, 3 sa 9 na breakpoints ang na-convert ng Ukrainian. Kaya kahit nakabawi si Svitolina sa ilang service games ni Alex, hindi niya tuluyang nabawi ang momentum dahil bumabalik agad ang Pilipinas sa susunod na return game. May kahinaan ding kailangang aminin sa performance ni Alex. Ayon sa scorecard, 28% lamang ng kanyang second serve points ang napanalunan. Delikado yon laban sa isang experienced returner. Ngunit pinawi ni Alex sa first serve kung saan nakapasok siya ng 63% at nanalo sa 71% ng mga puntos kapag pumasok ang unang serbisyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tuluyang naagaw ni Svitolina ang kontrol. Kapag kailangan ni Alex ng mas matibay na opening ball, mas madalas gumana ang kanyang first serve. Sa second set, mas naging mahalaga ang composure. Hindi basta sumusuko si Svitolina. Kilala siya sa kakayahang bumalik sa mga laban at mismong WTA preview ang naglarawan sa kanya bilang naghahanap ng confidence mula sa unang Washington win niya. Ngunit sa halip na mataranta, pinanatili ni Alex ang pressure hanggang makuha ang 6-4 finish. Ang 5 double faults ni Svitolina ay patunay na nakapasok sa kanyang isip ang agresibong return positioning at walang tigil na banta ni Alex. Hindi sapat na may pasok lang ang bola. Kailangan niyang makagawa agad ng dekalidad na first strike dahil handang sumugod si Alex sa maikling second serve. Sa dulo, 42 receiving points ang napanalunan ni Alex kumpara sa 25 ni Svitolina. Iyon ang pinakamalinaw na kuwento ng laban.
Hindi ito nanalo sa lakas ng serve. Nanalo ito sa pagbasa, teaming, footwork, at tapang na umatake sa serbisyo ng isang top 10. Nakakuha si Alex ng 71 total points laban sa 64 at ang 7 puntos na pagitan ang naging sapat upang gawing 2 set lamang ang quarterfinal. At tandaan, ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ni Svitolina kay Alex sa kanilang singles head-to-head. Parehong 6-3, 6-4, ngunit sa magkaibang surface. Yan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang panalong ito. Hindi na pwedeng sabihing nagkataon lamang sa Berlin. Sa Washington hardcourt, pinatunayan ni Alex na ang kanyang laro, lalo na ang return, left-handed angles at mabilis na pagkuha ng bola. Ay talagang mahirap pasahin para kay Svitolina. Ngayon, mas malaki na ang tanong, hanggang saan kayang dalhin ni Alex ang run na ito? Ang sagot ay agad nating malalaman dahil si Naomi Osaka ang naghihintay sa semifinals. Pumangon ang Japanese superstar mula sa 1-set deficit upang talunin si Elisabetta Cocciaretto, 4-6, 6-4, 6-3. Ayon sa match report, ito ang unang Washington semifinal ni Osaka. Ang ikalawang semifinal niya na yung season at ika-20 career semifinal niya sa hard courts. Nanalo na rin siya sa 10 sa huli niyang 12 matches. Kaya hindi ito simpleng follow-up match para kay Alex. Isa itong bagong level ng pagsusulit laban sa isang 4-time Grand Slam champion na may isa sa pinakamabibigat na serve at first strike combinations sa women's tennis. Pero may dahilan para maniwala ang Pilipinas. Una, hindi dumaan si Alex sa madaling draw. Sa Washington debut niya, bumangon siya mula sa isang set at breakdown upang talunin ang Olympic champion na si Zheng Qinwen, 4-6, 6-4, 6-1. Pagkatapos, pinaalis niya ang defending champion na si Leylah Fernandez, 6-2, 7-6-1, kahit nanggaling siya sa 1-5 deficit sa second set. Ngayon naman, tinalo niya ang number 2 seed na si Svitolina sa straight sets. Tatlong magkakaibang problema ang hinarap niya: power, counterpunching, at veteran consistency. Tatlong beses din siyang nakahanap ng sagot. Ang Washington run na ito ay hindi gawa ng isang lucky bracket. Pinuwi ito sa sunod-sunod na statement wins laban sa mga champion at established stars. Ikalawa, may malaking reward na kasama ang semifinal berth. Sa official tournament breakdown ng WTA, ang pag-abot sa semifinals ay may 195 ranking points at $90,900 na prize money. Ang finalist ay makakakuha ng 325 points at $155, habang 500 points at $252 ang para sa champion. Hindi lamang tropeo ang nakataya rito. Bawat panalo ay pwedeng magpatatag sa top 30 position ni Alex, magpalakas sa kanyang seeding prospects sa mga susunod na torneo, at magdagdag ng momentum bago ang mas malalaking North American hardcourt events at US Open. Kaya hindi pa tapos ang kuwento. Ang panalo kay Svitolina ay hindi final destination. Isa itong malakas na mensahe. Alexandra Ayala is no longer merely knocking on the door of the elite. Pinubuksan na niya ito. At sa susunod na laban, isang global superstar ang haharang, Naomi Osaka. Kapag malampasan din niya ito, ang buong tennis world ay hindi na lamang mapapahanga. Mapipilitan na silang tanggapin na ang Filipina star ay tunay ng kabilang sa mga seryosong banta sa pinakamalalaking torneo.